Ditong attorney, pinakita ko kanina sa mga audience natin. Nagkita kayo ni Attorney Tolentino, parang nagkausap pa kayo ni Attorney Tolentino. Pwede nyo bang sabihin dito, Attorney Luke, kung ano yung sinabi niya sa inyo, Attorney? O bolero eh. Yung mga sagot niya sa mga nire-raise kong issue, nilalayo niya sa usapan. Kesyo, gumawa daw ang DOLE ng Legal Assistance Office. Kesyo, meron daw siyang meeting sa mga taga-electric cooperative. Pero nire-raise kasi natin doon. Illegal yung naging issuance ng RTC Pasig eh. Dahil sa ilalim ng ating batas, may mga, ang RTC tawag natin dyan, Court of General Jurisdiction. Lahat ng mga kasong walang may espesyal na tribunal or quasi-judicial body or korte na nagdididig ng isang particular na subject matter, default rule sa regional trial court mo ilalagak. Ang iba kasi, specified ang jurisdiction nila eh. So may mga subject matter of cases na mayroong special jurisdiction, hindi pwedeng ilagay sa regional trial court. Like for example, labor. Specialized yan dahil kailangan meron kang kaalaman na technical dyan eh. Halimbawa, dagdag sahod. Ano namang alam ng Court of General Jurisdiction pagdating sa economic indicators ng dagdag sahod? So walang expertise ang isang judge ng Court of General Jurisdiction, yung simpleng civil case lang ang hinihiring, contracts, ganyan. Yung mga normal na kaso, wala siyang kaalaman, of course, pagdating na sa specialized na jurisdiction. Like for example, wage. Highly technical yan eh. Ikaw ay magkukonsidera ng mga economic indicators sa particular na lugar. So yan ay binibigay sa mga special quasi-judicial bodies or even sa mga ibang mga korte. That's the case with labor. Kaya nga, sa ilalim ng labor code, may specific provision na bawal mangialam ang ordinary court natin. Bawal sila particularly mag-issue ng TRO o injunction para pigilin ang mga proseso sa Regional Wage Board. So, specific provision yan sa ating labor code. Yan ngayon ang violate ng RTC Pasig nung pinigilan niya yung 85 pesos na dagdag sahod dito sa NCR. Wala siyang power, wala siyang jurisdiction. The court acted without jurisdiction. So, ang nire-raise natin sa DOLE, kung walang jurisdiction ng RTC Pasig at pinaamin naman natin, napaamin naman si Secretary Tolentino, ay oo nga, walang jurisdiction. Di dapat ituloy niyo ang dagdag sahod kasi ang effect, Bobokyer, sa ilalim ng mga Supreme Court cases natin, the effect of a court or an order of a court issued without jurisdiction is that the order is null and void ab initio. That's very clear from the Supreme Court decisions. A court which has no jurisdiction, talagang void ab initio yung kanyang gagawing issuance sa isang kaso kasi wala siyang power eh. So, kung void ab initio, maliwanag din sa mga maraming decisions ng Supreme Court that it has no binding effect. It doesn't bind anyone. It does not transmit legal rights. So, kung walang binding effect yan, ano naman ang parang business ng isang Secretary of Labor na sa kanyang interview sasabihin niya respetuhin natin ang proseso. Ibig sabihin, kahit illegal, hindi niya na itutuloy isususpindi na nila yung pag-implement ng dagdag sahod na mind you, Bombokyer, sila yan ang nakasalang ang nakasalang dyan sa sariling proseso at order ng Department of Labor through the Regional Wage Board for the NCR. Yun yung binalahura nung TRO ng RTC Pasig. Ano ba naman yung sabihin niya? Bawal yan Abogado siya alam niya yan dapat Di ba? So, nung nag-usap kami, bolero
Nung hindi niya pa alam na ako'y abogado, bubulahin pa sana ako pagdating sa kung sino daw. Alam mo, yung nag-represent kasi sa gobyerno, Solicitor General eh. Nung na-realize niya na abogado pala ako kasi pakilala ko si Attorney Luke Espiritu eh. 'Di ba? So hindi niya natin tinuloy ang point na 'yon kasi siya ay partido dole, 'di ba? O Solicitor General ng abogado ng gobyerno pero siya ang direct na party. Kailangan may sarili siyang posisyon. Huwag siya maghugas kamay. Hugas kamay ang ginagawa eh. So kami sa kilusang paggawa dahil ang Secretary of Labor na mismo ay ayaw tindigan ang dagdag sahod na galing sa kanyang departamento. At siya ay nagpadala sa illegal order ng RTC Pasig. Sinisingil namin siya. Magkaroon man lang siya ng pangil. 'Di ba? Tumapang-tapang ka naman, 'di ba? Alam mo naman minsan ng mga tao, pagka hindi mo ginulpi di gulat, hindi rin tatapang-tapang eh. Duduwag-duwag eh. At hindi pumuposisyon doon sa dapat posisyonan. Siya pa yung nangunguna na nag-aabogado sa RTC Pasig eh. Very insincere eh. Very insincere ang itong gobyerno ni Marcos. Classic case kasi ito ng bigay-bawi eh. Kunwari, bibigay, pero pag umalma ang kapitalista at gumawa pa ng illegal na hakbang, ang sasabihin mo ba naman ay wala tayong magagawa, irerespeto natin. May magagawa ka. Ano ka inutil? Ano ka tuod? Secretary of Labor ka, di ba? Tindigan mo yung sarili mong proseso. Parang gusto ko na lang bigyan ng tapang eh. Kung meron lang sana, kung pwede lang sana maibigay yon. Kunting tapang naman. Karuwagan eh. At hindi lang yon, budol-budol. Palusot. Di ba? So, hindi na, parang sayang. Bakit hindi tinamaan ng itlog, bokya? Po, yun. So, ibig sabihin, attorney, yung sinabi ni Secretary Tolentino sa inyo na nasa likod ninyo ako, kasama nyo ako, hindi kayo naniniwala doon, attorney? Ganun magsalita ang mga trapo eh. Kakampi nyo kami, pero yung pala, balat kayo. Paano siya namin naging kakampi ni isang statement na sasabihin niya na illegal yung ginawa ng korte. Posisyonan niya. Siya ang Secretary of Labor, posisyonan man lang niya na illegal. Ang dami pang abogado ang nag-point out eh. Siya pa mismo nag-aabogado sa RTC Pasig. Itutuloy nila yung pagpigil sa dagdag sahod kahit illegal. Duwag eh. Opo. Ayun. Ito naman, attorney, hula ko lang. Baka kasi, attorney, ang reason ni Secretary Tolentino. Nire-respeto namin itong Supreme Court kasi, itong korte kasi, korte nga po, abogado siya. Supreme Court decisions na nga. Klaro, meron kang provision na clear hindi naman subject to interpretation kay hindi naman ilang trial ba kailangan po para ma-verify na illegal 'yon. Illegal na ginawa ng RTC Pasig. Ano ba naman yung posisyonan mo na illegal 'yon? 'Di ba? Sabi ko nga kunwari na lang na makamanggagawa. Lahat naman ng mga trapo ganyan eh. Kunwari ako ay ganito, ako ay ganyan. Baliktad naman ang sinasabi. Trapong-trapo eh. Yun. So dahil dito, Attorney Luke, ano ngayon ang susunod na hakbang ng inyong grupo dito sa bukluran ng manggagawang Pilipino kaugnay nito, Attorney? Magdala ng marami pang itlog. Ito mga kailangan sa mga to ginigising eh. Kasi kala nila pwede lang nila alam mo yon, ma-widow-widow ang usapin ng sahod. Halimbawa, yung judge na yan, madali lang sa kanya pirma, hindi niya iniisip na sa isang pirma niyang yon
an entire hornet's nets ang kanyang ginulo. Di ba? Ang daming mabuhay ng mga gawa ang apektuhan. Di ba sila, nakakatulog pa ba sila noon? Buti sana kung illegal eh. So, kailangan ng bulabugin tong mga to eh. Kasi kung hindi, mga gawa, kumilos, hindi naman nila ipagkakaloob yung nasusulat mismo sa sariling batas ha. Hindi naman nila ipapatupad eh. Alam mo, kapag manggagawa, gumamit ng batas, pati mismo implementasyon, kailangan niya pa ipaglaban. Kasi hindi naman i-implement ng gobyerno yan eh. Ang kanilang kinakampihan ng mga negosyante. So, pagdating sa manggagawa, legal lahat ng ginawa ng manggagawa eh, legal eh. Alam mo kung ano ang effort na kailangan gawin naming mga labor groups para mag-prepare ng petition sa Regional Wage Board na hindi nakasya ang sahod. Imagine mo ang prosesong dadaanan namin. Pipetition kami, mag-position paper kami, tapos mag-a-appear kami doon, i-justify namin ang position paper namin, mag-argumento kami sa Regional Wage Board, at sinusuong ng mga gagawa yan. Ginagawa kung ano yung nakasad sa batas. Very particular na sumunod sa ano ang alituntunin. Ang kapitalista, ang dali-dali lang. Pagkatapos ng lahat ng effort ng yon, nag-usap na lahat sa Regional Wage Board, ang dali lang ng kapitalista, ang taktika niya lang, kuha na lang tayong TRO sa Regional Trial Court. Pag tinanong sila ng kanilang mga alalay, boss, na-research po ni attorney na bawal yung magkuha ng TRO, imposible yan, boss. Ay, walang imposible. Kahit illegal, walang imposible sa kanila. So, ang dali lang sa isabutahin ng manggagawa. So, kung aasa mga manggagawa sa mga tulindoy na to, wala talaga mangyayari. Kailangan talaga bulabugin ng manggagawa eh. So, okay naman yan, mag-file tayo ng kaso, di ba? Parang pumasok tayo sa patibong na nila, sa framing na nila. Na-questionin natin ang TRO. Pwede rin naman, pero kapag walang kilos ang manggagawa na direktang kilos, direktang concerted action, hindi ka naman papansinin eh. Ganyan ang sitwasyon natin dito. Mas mabuti pa kang maging kurap eh. Nagnakaw ng 90 million. Nakawala, 1 million lang ang bail. Na-bail pa. Non-bailable, naka-bail eh. Buti pa kapag kurap ka, mas marami ka pang proteksyon sa ilalim ng batas. Manggagawa ka, nagdumaan ka sa tamang proseso. Ang simple lang, dali lang nilang gumawa ng illegal. Tapos ang usapan eh. At kahit illegal, pag-uusapan pa para lang ma-question mo. Samantalang wala o hindi talaga implemented ang dagdag sahod. Tingnan mo yung perwisyong nagawa ng judge na yan. Sarap siguro ng gising yan sa umaga, ano? Yun. Eto, attorney, second to the last question na lang, attorney Luke, ano? Sabi nung ilang mga nagtatanggol din sa manggagawa, baka daw, attorney, may kinalaman dito yung mga matataas na opisyal sa gobyerno and mga negosyante. Kaya ito na ipatigil 85 pesos na dagdag sahod. Naniniwala ba kayo doon, attorney? Oo naman. Akala mo sa mga yan, walang mga koneksyon? Nauna pa sa amin yan eh, mga negosyante. Pupunta kami sa DOLE, abay nauna pa sila sa amin sa DOLE. Nauna pa sila makipag-usap sa Secretary of Labor. Pupunta kami sa Senate, abay nauna pa sa amin mag-lobby sa Senate. Nauna pa sa amin mag-lobby sa House. Matindi ang mga tentacles of influence ng mga yan. All the way to Malacanang dahil si Bongbong Marcos, never pa kami naimbitahan niya ni Bongbong Marcos para mag-dialogue kami sa usaping manggagawa. Never. Walang kuwan yan. Hindi yan nakikipag-usap sa labor groups. Hindi. Ilang taon na siya? 4 years na siya, no? Malapit-lapit na siya. Pero sa tagal ng kanyang
pamamalagi dyan sa Malacanang. Wala talaga yan, never pang nakipag-usap sa amin. Pero sa negosyante, sa mga bilyonaryo, meron siyang private sector advisory council. Yan yung kanyang mga business advisor na mga negosyante, mga kapitalista. Ginawa niyang gabinete, parang midnight cabinet niya. Ang mga tinatanong niya tungkol sa usaping labor ay ang mga negosyante. So, sa usaping dagdag sahod, siyempre ano namang sasabihin yan? Yan ang nag-a-advise sa kanya. Magdagdag sahod ba tayo? Ay wag, presidente. Bad for business. So, matindi ang connection ng mga yan. Powerful. So powerful that this Department of Labor, in our experience, and the NWPC, National Wage and Productivity Council, yung mga yan, pag nakaka-enkwentro namin sa House Committee on Labor, tsaka sa Senate Committee on Labor, nag-aastang abogado yan ng ECOP. Pare-pareha sila ng linya. Sasabihin ng ECOP, pag nagdagdag sahod, tataas inflation. Tinanong si Criselda C naman ng NWPC, anong tingin ng NWPC? Pag tumaas ang sahod, magkaka-inflation. Tinanong naman ng Dole, nasa ilalim pa nila Guesma nun. Hindi tama ang dagdag sahod. Ilagwas ma mismo sa kanyang interview. Oh, nililitis pa namin sa Committee on Labor. May judgment na kaagad kayo? Ahensya kayo ng gobyerno? Department of Labor kayo, di ba? Meron na kaagad kayong pagtutol. Ang kanilang posisyon, pagtutol eh. Parehas dun sa posisyon ng ECOP. Abogado sila na ECOP. Parang alam mo yun, parang ang Dole at saka NWPC pagdating sa dagdag sahod. Para silang si Senator Alan Peter Cayetano. Nag-aabogado kay Sara Duterte. Parang ganun. Di ba si Alan Peter Cayetano parang hindi senator judge? May posisyon na kagad eh. Na pabor kay Sara Duterte. Ganon ang Dole at ganon ang NWPC. Yan sila Criselda C. Sila nila Guesma nung panahon. Ewan ko lang dito si Tolentino, pero sa nakikita natin ganon na ganon din eh. Abogado ng Regional Trial Court eh. Kung ako sa kanya, di ba? Wag na siya mag-Secretary of Labor. Mag-abogado na lang siya sa R2 Builders. He'll do a good job being a lawyer for the suspension of wages. Oh. Kasi wala kaming napupulot sa kanya eh. Di ba? Kaya yung mga ginagawa niya nung nakaupong Secretary of Labor yan, na kunwari pinapatawag niya ang mga labor leaders. I-invite niya sa flag ceremony, pagsasalitain niya. Kunwari nagkukonsulta siya. Kuwan yun, pampaepal lang yun. Kasi pagdating dun sa pinaka-importanteng papel mo bilang Secretary of Labor, which is magkaroon ka man lang ng konting di ba, tindig sa sarili mong wage increase. Sila naman nag-issue niyan eh. Hindi naman natin siya nasaan. So anong salbi ng imbitasyon mo sa flag ceremony ng Dole? Oh. Yun nga lang, baka hindi na ako imbitahan. Kasi naimbitahan niya na si Eli San Fernando, naimbitahan niya na yung ilan. Iniisip ko, kailan kaya kami imbitahan sa bukluran ng manggagawang Pilipino? Baka sa maisip niya, nako, ito yung grupong namato ng itlog. Muntik pa ako matamaan, baka hindi na ako maimbitahan dun sa kanyang opisina. Okay lang. Opo, yan. Ito, attorney, bago tayo magtapos, baka meron kayong gustong iwan na mensahe, attorney. Una, kay Secretary Tolentino, kay President Marcos, sa mga kapwa natin manggagawa, Attorney Luke. Wala, budol lang inyong dagdag sahod, bigay bawi.
Parang naglolokohan naman tayo, hindi naman kami naloloko sa mga ganyang school, style eh. 'Di ba? Kunwari binigay nyo, tapos hugas kamay kayo, ang sisil nila lahat, ang mga linya ni si Secretary Tolentino, nag-issue niyan, RTC Pasig eh. Hugas kamay eh. Anong pake namin kung RTC Pasig nag-issue? Ang problema namin, nung nag-issue ang RTC Pasig, lawyer ka ng RTC Pasig. So, bigay bawi. Hindi kami naloloko sa inyong iskema. Yang si Bongbong Marcos, hindi nga niya nabanggit sa 95 pesos na dagdag sa NCR. Dami niyang listahan. Sahod, eh. Hindi nga niya mabanggit. Kasi yung pala, nakalinya na ang pagsasabotahe. Bigay tapos sabotahiin. So kami sa labor movement, we are wise to such maneuvers. Niloloko niyan.